Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 16 ng workbook, page 102, nasa Moonbop, grammar part na po tayo. Yung ating grammar, we have dongsa plus ul or real. And take note na kapag ito po yung pattern ng grammar, kailangan po ang kasunod niya is yung noun, myongsa. Bakit? Kasi isa sa purpose ng grammar na to is to modify the noun. So yung susundan niya na myongsa or noun, yun yung a-applyan mo nung action. Okay? So, example, mokta. So, naging mogul. Balikan muna natin yung rules. Kapag nag-end sa final consonant, we're gonna add ul. If walang bachim or nag-end siya sa vowel, we add real. So, dito, drop mo si da, mok, may bachim siya nagiyok, kaya ul yung dinagdag, mogul. So, nasatisfy na natin to. Now, we're gonna add yung myongsa, kunyari. So, halimbawa, ano ba yung noun na pwede mong applyan ng action na to eat? Halimbawa, bread. So, pang. So, yung expression na to, magiging mogul pang, ibig sabihin, yung kakainin mo na tinapay. So, di mo pa siya kinain, hindi mo siya kinakain, kakainin mo pa lang. Okay? So, chikta, we have chigul. So, example ulit, chigul sajin. So, ibig sabihin kung ano man yung larawan na kukuhaan mo using your camera, gagawin mo pa lang yung action na yon. Okay? Yung picture na iti-take mo pa lang. Another one, japta. Ibig sabihin nito is to catch or to hold. So, example, sabi, hawakan mo yung pinto. Munul jabayo. Yan. Pero this time, i-describe mo na siya. So, gusto mong sabihin is, yung pinto na hahawakan ko. So, you're gonna say, jabul moon. Ayan. So, I hope na alala nyo yung ating rule dito. So, tuloy na natin. Anta, chatta. So, lahat sila merong final consonant. So, anjul, chajul. Okay. Dito tayo sa mga walang batchim. So, we have gada, naging gal. So, dito gawa tayong example. So, yung pupuntahan mo na, kunyari, pupunta ka sa isang church, tapos may pangalan yung church na yon. Okay, so yung myongsa mo or noun is gyohe. So yung expression na to, gal gyohe. Yung pupuntahan kong simbahan. Okay? Tapos, boneda, to send, naging bonel. So, isip ka ng noun na pwede mong applyan ng boneda. So, halimbawa, magpapadala ka ng sulat. So, pyeonji. Bonel pyeonji. Magiging ibig sabihin yan is yung ipapadala mo na sulat. Okay? So, oda, magiging ol. Shincheonghada, shincheonghal. Di ko na po isusulat lahat, no? And then, panmehada, panmehal. Dito tayo sa irregular. So, dutta, to listen. So, drop mo si da, si diget, magiging real po muna. So, magiging dil na siya. And dahil meron siyang batchim na real, we're gonna add ul. Turul. So, lagyan natin ng isipan natin ng myongsa or noun. So, halimbawa, umak. Okay? Yung kanta or musika pala, yan. So, durul umak. Yung papakinggan mo na musika. Mandelda, to make. Okay? So, kunyari, magluluto ka. So, yung noun mo is umshik, pagkain. Okay? Yung a-apply mo na verb is mandelda. So, si mandelda, originally, after i-drop mo si da, real na po yung kanyang batchim. So, kapag ganyan, as is na lang po siya. Mandel. Mandel, umshik. Yan. Okay, so yan po yung ating ul plus, dongsa plus ul or real na grammar. Now, apply natin si dongsa plus ul or real. Lagay ko ulit yung myongsa dito, no? So, although hindi siya nilagay itong myongsa na to na part ng pattern, ginagawa ko, nilalagay ko na lang para mas, madali nating matandaan na, kapag ganito yung nakita nating pattern sa sentence, ito yung grammar na yon. Baka kasi malito tayo, maisip natin yung particle na ul or rul. Yan, pwedeng maisip din natin na yung ul koyeyo, real koyeyo, 'di ba? So, para hindi tayo malilito. So, dito tayo sa example muna. Sabi, 다음 장소는 어디예요? Saan yung sunod na lugar? Sagot ng kausap.
다음 관람할 곳은 제주 박물관입니다. So, nakalagay na yung verb na gagamitin, kaya madali na lang siya, no? Hindi ka na kailangang mag-isip anong verb yung dapat mong gamitin. So, ano ba yung 관람하다? Same po yan nung parang gugyong hada. Yun yung sunod na i-check nila para mag-sightseeing sila doon. So, dahil naka-관람할 siya, ibig sabihin, pupuntahan pa lang nila yon para mag-sightseeing doon or mag-tour doon. Okay? So, sabi niya, yung kasunod daw na itutour na lugar is sa Jeju Museum. So, punta tayo sa number 1. Danida, magiging Danil, dahil wala siyang 받침. Okay? 사배 여기는 어디예요? saan tong lugar na to? 제가 이번에 합격해서 다음 달부터 다닐 회사예요. Sabi niya, 합격해서. So, pumasa daw siya. So, malamang sa interview yung sinasabi niya, no? This time, pumasa kasi ako. Kaya, 다음 달부터, next month, starting next month, 다닐 회사예요. Ibig sabihin, ito na yung company na aatenan ko or papasukan ko. Yun yung ibig sabihin nun. So, again, danida, to go there regularly, no? Balik-balik ka dun sa lugar na yon. Number 2, 여름 휴가는 어디로 갈 거예요? So, sabi niya, sa summer vacation daw, saan ang punta? Sagot ng kausap, 베트남 고향에 다녀오다 magiging 다녀올 생각이에요. So, pag sinabi namang 다녀오다, so balikan, kumbaga, punta ka dun sa, saan niya ba sabi? Sa Vietnam. So, pagpunta niya sa Vietnam, pabalik siya dapat sa Korea. Okay? So, yan po yung 다녀오다. Sabi niya, yun daw yung kanyang pupuntahan sa Vietnam. Next, number 3. 오늘부터 새 상품이 들어와요. Sabi niya, simula po ngayong araw, 새 상품, ibig sabihin new product. Okay. Tapos, 들어와요, ibig sabihin papasok na dun sa store nila. Ibig sabihin, darating na po ba yung mga bagong product? Yun yung ibig sabihin yan. Sagot nung kausap, 네, 오늘부터 판매하다 magiging 판매할. 판매할 상품은 화장품이에요. So, anong sabi niya? Yes. So, starting today, 판매할 상품, yung ibebenta na product ay 화장품, cosmetics. Okay. Number 4. 부엌에서 뭐 해요? Anong ginagawa mo sa kitchen? Sagot nina, 저녁 모임 때 먹다 magiging 먹을 음식을 만들고 있어요. Sabi niya, 모임, gathering, no? Tas te, yan yung talks about time. So, when, ibig sabihin, when, 모임, so during, kumbaga, when or during the meeting. 저녁, ibig sabihin, gabi. So, parang sa Tagalog, sa meeting natin mamayang gabi. Okay? Yan. 먹을 음식. So, ibig sabihin, yung kakainin daw na food ay ginagawa niya. Okay? Or inahanda niya, kumbaga. Niluluto. Number 5. 뭘 그렇게 쓰고 있어요? So, from the word 쓰다 to write. Sabi niya, ano yung inaano mo, sinusulat mo? Yan. Tapos, sabi nina, 이따가 마트에서 blank 것들을 미리 적고 있어요. 사다. So, to buy, magiging sal. Okay, so sabi niya, 이따가 na maya-maya sa mart, yan, 살 것들. Again, yung got po ay bagay, thing. Tapos yung 들 dyan, yung s. So, yan yung kanilang kapag plural form. So, 것들, things. So, yung mga bagay daw na bibilhin niya sa mart maya-maya ay 적고 있어요. Sinusulat niya na or ninonote niya na in advance, 미리, in advance. Okay, so yan po yung application ng 동사 plus 을 or real followed by 명사. Now for the second grammar nung level 2 unit 16 natin, we have 동사, verb or 형용사, adjective plus 거든요. And again sabi, EU. EU means reason. So, it simply means gagamitin mo si grammar na to when you are stating a reason or a fact. Okay? So, pwedeng reason or yung isang katotohanan. So, example, 저는 커피를 안 마셔요. Ako, hindi ako umiinom ng coffee. 커피를 마시면 잠을 못 자거든요. Pag uminom kasi, if uminom kasi ako ng coffee, hindi ako makatulog.
Okay, so yung nasa parenthesis, 잠을 못 자다. So, kanino siya dinudugtong? Kay verb or adjective. So, dito, jada is verb. So, dito siya dinugtong no, kay jada. Naging ja, and then 거든요. Again, pagdating dito sa grammar na to, it doesn't matter kung may batchim or wala. Kung nag-end ba yan sa verb or sa, not a verb, ano ba yan? Sa consonant or sa vowel, wala pong kaso. Simply add 거든요. Okay? So, dito tayo sa number 1. Madali na rin kasi binigay na nila ano yung mga gagamitin, no? Okay. So, ano muna natin, no? Sulat muna natin yung mga answer. 기분이 좋다 magiging 기분이 좋거든요. 우산이 있다, 우산이 있거든요. 중요한 회의가 있다, 중요한 회의가 있거든요. 시험이 있다, so puro 있다. 시험이 있거든요. 한국에 오다, 한국에 오거든요. 오거든요. Okay, so tingnan natin ano ba yung sabi sa mga statement. Number 1, 저는 노래하는 것을 좋아해요. Ako gusto ko yung pagkanta. 노래하는 것. Okay, I like singing. 노래를 하면 기분이 좋거든요. Kapag kumakanta kasi ako or if kumakanta ako, I feel good. Yan. So again, no, sinasabi niya lang yung fact or reason bakit niya nasabi tong first statement niya. Sabi niya kasi 'di ba gusto niya yung pagkanta. So bakit? Sinabi niya yung reason. Kasi pag kumakanta ako, masaya sa pakiramdam. Okay? Next, number 2. 이 우산을 가지고 가세요. 저는 다른 우산이 있거든요. Sabi niya, ito dalhin mo na tong payong na to. Ako kasi ay may darin, iba, different. Kumbaga may another payong daw siya. Okay? Different umbrella. I have another umbrella, kumbaga, no? Next, number 3. 지금은 밥 먹을 시간이 없어요. Sabi niya, ngayon, I don't have time to eat. Yan, wala nang oras para kumain. 조금 후에, so, a little later daw, no? A little later. Paano ba yan? 조금 후에, maya-maya sa Tagalog. Sa English is a bit later. Yan, mas appropriate yon, a bit later. Yan. 중요한 회의가 있다. So, sabi, 중요한, important, 회의, meeting. So, meron kasi akong importanteng meeting maya-maya. Number 4. 퇴근 후에 도서관에 가려고 해요. Sabi niya, pag out ko sa trabaho, yan, I am planning to go to the library. Yan, may balak daw siya magpunta sa library pagka out niya sa trabaho. Next, 내일 중요한 시험이 있거든요. Yan, so tomorrow I have an important exam. Okay, so another reason bakit niya gustong pumunta sa library or balak pumunta sa library. Number 5, 내일은 공항에 가야 해요. Okay, tomorrow I have to go to the airport. 공항에서 가족들이 한국에 오거든요. Yan, sabi niya, 고향에서 pala. 공항 ba yung sabi ko? Anyway, 고향에서, so from our hometown. So mula daw dun sa lugar nila ay darating sa Korea yung kanyang family. That's why kailangan niyang pumunta sa airport. Okay, again, that's 동사 or hyungyong sa plus 거든요 grammar. To state, simply state a fact or reason. Bakit mo sinabi yung iyong first statement? Okay, so 동사 or hyungyong sa plus grammar 거든요. Apply po natin. Example, 왜 가방을 사고 있어요? 내일 친구들하고 여행을 가기로 했거든요. So, sabi no, 여행을 가기로 했다. So, naging 여행을 가기로 했거든요. Again, si거든요, pwede po siyang i-apply sa present tense ng verb or adjective and pwede din po sa past tense ng verb or adjective. Ma'am, pwede po sa future tense ng verb or adjective? Actually, pwede po. Nagagamit po siya. But we have to be careful. Bakit? Kasi usually, kapag ginamit mo siya sa future tense of the verb or adjective, yung nuance niya or yung iba yung dating.
kapag yung godonyo yung dinugtong mo, magiging rude ka pakinggan. Example, gagawin ko yan. Okay, I will do that. Hal koyeyo. Mas better na yun yung gamitin mo. Pag sinabi mo kasing hal ko godonyo, parang galit ka pa, nagagawin mo yung bagay na yon. Okay, ganun po yung magiging kalalabasan niya. Kaya po wala sa mga example natin yung naka-future tense ng verb or adjective. So, present tense and past tense, safe po. Pero pag future tense, ginagamit, yes, pero magiging rude ka pakinggan pag nagkamali ka ng paggamit sa sitwasyon. Okay? So, dito po tayo sa number 1. 우리 반 안젤라 씨는 왜 인기가 많아요? Sabi, yung kaklase natin na si Angela, bakit popular siya? Ay, ganda ni Angela. So, sabi dito, 이야기를 재밌게 하다. Yan. So, funny daw kasi si Angela. Well, alam mo naman tayo mga Pilipino, witty tayo, di ba? So, sabi, 주변 사람들에게 친절하고. So, dun sa mga taong nakapaligid sa kanya, friendly siya and, yun nga, sabi, no, masiyahin or, kumbaga, joker, kumbaga, no, maano siya, funny, yan. So, 이야기를 재밌게 하다 magiging 하거든요. Now, for number 2, sabi, 왜 야채만 먹어요? Bakit vegetable lang yung kinakain mo? Why you only eat vegetables? And then sabi nina, 저는 채식을 해서 고기를 안, tas yung 먹다 magiging 먹거든요. So ano po ba yung 채식? Ibig sabihin po niyan is vegan or vegetarian. Okay, so sabi niya, vegetarian kasi ako, kaya hindi ako kumakain ng meat. Yan. Okay, so next, number 3. 무슨 약이에요? Anong gamot yan? So, what's that medicine? 며칠 전에 비를 맞아서 blank. So, 감기에 걸렸다. So, naka-past tense dito. So, 감기에 걸렸거든요. Okay, so idadrop mo lang po yung da. Yan, tapos you add 거든요. Okay, so sabi niya, 며칠 전에, few days ago, 비를 맞아. So, ibig sabihin, rain. So, naulanan daw po siya. Okay? Kaya, ayun, nadali siya ng sipon. 감기에 걸렸거든요. Number 4. 많이 피곤해 보여요. Sabi niya, mukhang pagod na pagod ka. You look so tired. Tapos sabi ng kausap niya, 어제 밤 11시까지 야근을 했다 magiging 했거든요. Yan, sabi niya, kasi kahapon hanggang alas 11 ng gabi ako nagtrabaho. So, pag sinabi kasing yagen, overtime yan, no? So, parang you work night time or late. Okay? So, yun yung sagot niya. Again, 동사 or 형용사 plus 거든요, simply state the fact or reason. Bakit ka nagsabi nung bagay na sinasabi mo? Or kung ano yung tanong sa'yo, sasagutin mo with a reason. Yan. Again, pwede po siya sa present tense, pwede din po siya sa past tense, pwede din po sa future tense, but again, we have to be careful kapag future tense. So, I suggest na wag na lang gamitin for future. May iba naman kasing style. Okay? May ibang style ng pagsasabi ng reason, like koyeyo for future tense. Okay? So, mas okay po yon. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.